So guys, so yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw to. So yan, ngayong araw hindi muna rabbit yung pag-uusapan natin dahil yung pag-uusapan natin ay mas maganda sa rabbit kung nagbabala kayong mag-alaga ng hayop na yung madaling ibenta, mabilis lang alagaan at mabilis magkapera sa pag-aalaga ng tong ganitong klaseng hayop. Yun na nga yung pag-uusapan natin dahil sa ngayon, nakapagsimula na akong mag-alaga nung hayop na aking tinutukoy at nasa harap ko nga ngayon yung kulungan nila. So, eto kasi yung isa sa pinakamabilis ibenta o hindi kayo problema sa pagbebenta na uri ng hayop. Pero ito ay, syempre may pakpak. So, ayan, siguro naman, alam na lang iba kung ano yung tinutukoy ko. Yun na nga, eto na nga po yun. So, yung broiler chicken natin o yung 45 days old chicken. So, ayan, 50 heads to lahat nung magsimula ako, pero ngayon 47 na lang sila kasi may na-heat stroke na 3. So yan, sayang, pero hindi naman nasayang yung 3 kasi nagkataon naman na andito pa, buhay pa, yung mamamatay pa lang, saka ko kinatay kaagad para mapakinabangan ng tao. So yan. So eto yung isa sa mga hayop na madaling ibenta. Bakit nga ba madaling ibenta? Saka isa sa lamang pag gusto mong magkaroon ng extra income kahit sa backyard ka lang, ito yung the best. Hindi naman pag sinabi mong broiler, kailangan maramihan. Kasi kahit paunti-unti lang, 5, 10, 15, 20, may tutubuin at may tutubuin ka pa rin naman. Kasi aalagaan mo lang naman sila ng nasa 28 to 30 days. Pero syempre, nakadepende sa kung paano nyo sila inaalagaan. So itong akin ay 24 days old na to, pero tumitimbang na sila ng lumalampas na ng 1.5 kilo ang bawat isa. Pero hindi naman may iwasan yung merong nababansot. Meron nga dito, kulang pa ng 2 guhit bago mag 1 kilo, pero 24 days old na. Pero yan, hindi naman yan talaga may iwasan, pero hindi naman totaling kalugyan yun kasi medyo marami yung ating alaga. So 50 heads to lahat, marami pa dito sa harap ko. So hindi naman basta lang kayong papasok. Siyempre, mas maganda pa rin yung meron kayong kaalaman sa pag-aalaga ng broiler natin. Kasi yung broiler natin, kilalang kilala. Kasi kung pupunta kayo sa palengke, pag sinabi nyong manok, meat yan ng broiler yung ibebenta sa inyo o yung nabibili natin sa palengke. So, eto na nga yun. So, yan. Tignan nyo naman, bilog na bilog yung katawan. Baka tukain yung mata natin. So, bakit nga ba mabilis alagaan at bakit nga ba mabilis ibenta o i-dispose na hindi tayo problema sa mga buyer natin o sa pag-dispose nitong ating mga alagang broiler? Kasi unang-una, kung magdi-dispose ka ng broiler nyo, kahit kapit-bahay mo lang pwedeng bumili. So, kailangan mo lang magtiyaga kahit lang sa barangay nyo, sigurado ako, may bibili at maraming bibili at marami pang bibili niyan. So, nakadepende na lang sa buyer nyo kung live weight ba o yung dress na, yung katay na. So, sa inyo rin kung paano nyo gustong ibenta, kung buhay ba o yung patay na. So, sa pag-aalaga naman, hindi tayo pwedeng mag-alaga ng basta-basta na wala tayong kaalaman kasi maraming pwedeng ikalugi rin dito sa pag-aalaga ng broiler chicken kasi kung hindi kayo marunong, talagang mababansot o maaaring mabansot, madidelay o babagal yung paglaki ng broiler, pakain kayo ng pakain pero mabagal yung paglaki nila, so malulugi kayo sa pagpakain sa kanila. Kaya syempre bago kayo magsimula, mas mabuti na yung mayroon kayong alam kahit papano. Kaya yan, ngayon yung gagawin lang nating video tungkol lang dito nga sa broiler natin, pero sa next video natin, kasi nag-start tayo sa 50 heads, so next video natin na yung pag-uusapan natin ay kung magkano ba yung puhunan sa 50 heads na broiler chicken o yung 45 heads chicken natin. So yung kung magkano ba yung total sa feeds, sa sisiw, sa mga vitamins nila. So yan yung gagamitin lang talaga natin para sa ating mga broiler chicken. So yan, hanggang doon na lang muna guys. Bye-bye!